Hello everyone, this is Ticket Welcome to Incheon International Airport, Incheon, South Korea. What's up guys and welcome back to our channel. Yeah, it's been a while but nandito na tayo sa lugar kung saan ang K-pop at K-drama, which is ang Seoul, South Korea. So nandito na po tayo ngayon sa hotel and hindi na ako nakapagsalita kanina sa airport dahil nahiya pa rin tayo mag-vlog syempre. So ipapaliwanag ko na lang sa inyo step by step kung ano yung mga nabago pagdating sa airport natin sa NAIA and step by step dito sa Incheon International Airport. And by the way, ang trip natin ngayon is April 6 hanggang 12. The season is spring, so may mga cherry blossoms pa and sana makita natin sila sa mga susunod na araw. Pasadahan natin mabilis na mabilis, lalong-lalo na kung mayroong mga nanonood na first time lang nasasakay ng eroplano. So unang-una, pagkapasok natin sa NAIA Terminal 3, i-check ng guard yung ating ticket and then ang unang-unang ginawa namin is syempre magbayad ng travel tax. So ganun pa rin naman siya, 1,620 per person. Nagbayad kaming dalawa ng 3,240. Sayang hindi inabot na ma-abolish yung travel tax. Pero ayun, after mo magbayad ng travel tax, pwede ka na mag-fill up ng e-travel. So dati kasi nagpi-fill up na tayo ng e-travel 3 days before the flight, pero ngayon kasi kailangan bayad ka na ng travel tax. So again, ano nga ba yung e-travel? So in layman's term, ito lang naman yung form na dapat mong fill upan pag aalis ka ng bansa o pagdating mo ng bansa. So dati may pinifill upan na form, pero ngayon electronic na siya para hindi tayo mahirapan. After mo mag-fill up ng e-travel, syempre titingnan natin kung saan tayo pupunta na check-in counter. Titingin pa rin kayo dun sa departure board, makikita nyo dun yung flight details ninyo. Pero ito yung naiba. Ang napansin ko ngayon, meron na tayong mga self-check-in machine. Ang alam ko dun, i-input nyo yung flight details ninyo, tapos yung mga bag na i-check-in ninyo, syempre ibibigay nyo na lang dun sa check-in counter. Pero yung sa amin, ang nangyari kasi, lumapit kami sa isang staff doon. Tapos, pinadiretso na kami pumila. So, yun yung nangyari. Again, disclaimer, hindi ko alam kung pare-parehas tayo ng magiging sitwasyon pag naggala din kayo sa ibang bansa. Double check nyo na rin kung paano yung magiging process. So, again, itong sinasabi ko, ito yung process na nangyari sa amin. Okay? Then, after that, nabigay na namin yung bag namin. And then, dumiretso na kami sa immigration. So, ang nabago lang din sa immigration, again, bawal mag-video. Pa-flash ko na lang sa screen kung ano yung tinutukoy ko. Di ba dati, chine-check ng guard yung boarding pass? Ngayon, meron na dong parang machine din siya na i-scan mo na lang dun para makapasok ka sa immigration. So, maganda. Syempre, mas mabilis, sabay-sabay. O sabihin natin, hindi na lang siya isa-isa. Tapos, ang maganda rin sa immigration natin ngayon, hindi ko alam medyo bumilis yung immigration namin. Kaya parang yung process mas bumilis siya, parang 30 minutes lang something. Kaya medyo matagal kaming tumambay sa boarding gate. Wala naman masyadong tinanong sa amin, ganun pa rin naman. Kung ano yung trabaho, kung ilang days mag-i-stay. So, wala namang problema. And by the way, single entry visa lang kasi yung visa natin. And isi-share ko yan sa TikTok natin. Ayun, after immigration, syempre, tuloy-tuloy na yon, security checking, hindi na pinapahubad yung sapatos, hindi na rin pinapataas ng kamay. Pero dire-diretso lang naman. After that, boarding gate na. Yung flight namin is 12:10, pero yung boarding kasi, syempre, kailangan may 30 minutes ahead of time siya. So, mga 11:30, nasa aeroplano na kami. So, smooth ang biyahe, sobra. Pagkapasok namin ng aeroplano, pinaliwanag ng crew na 3 hours and 45 minutes lang yung biyahe namin. And ang maganda ay medyo ahead of time kami dumating. So, nga pala, 1 hour ang time difference ng Philippines and Korea. So, mas advanced ng 1 hour ang Korea. So, dumating kami Korean time ng mga alas 5 na. So, ayun na, process na tayo for the airport sa Incheon. Napakabilis lang din. Actually, yun nga rin yung maganda sa mga trips natin dahil nga pare-parehas na lang din yung process ng mga iba't ibang countries. Medyo nasanay na tayo. Yun nga lang, ito yung mga naiba. Pag baba namin ng aeroplano, dire-diretso lang, susundan lang namin yung signage. So, syempre, bago kami ma-excite,
mukha muna kaming mga bagong salta doon. So tingin-tingin muna sa paligid, diretso lang. So dahil madaling araw siya, medyo tahimik pa yung paligid. Pero naglakad kami, bumaba, tapos dumating kami doon sa airport transfer. Kasi bumaba tayo sa Terminal 2 eh. So kailangan nating lumipat sa Terminal 1. So wala namang bayad yun. So pasasakay lang kayo doon. And pag bumaba na yung ibang mga kasama nyo, bumaba na rin kayo. Tapos, so nandun din po yung immigration. Meron ding tinatawag dito na Korea e-arrival card. Okay, so ganun din po yun, parang e-travel natin. Pero ang problema sa amin, dahil nga ayaw gumana or ayaw mag-loading sa mga phones namin, meron naman kami doon na pinilapan na arrival card. So ito siya. So pinilapan namin yan. Yun lang din naman yung ilalagay doon sa Korea e-arrival cards. Almost the same lang din yun. Tapos ayun na, napaka-smooth. Siguro maging ready na lang kayo sa immigration dito sa Korea kasi medyo mahaba talaga yung pila. Hindi naman na kayo masyadong tatanungin. Kami, hindi na kami tinanong. Nagpa-fingerprint scanning lang tapos lumampas na kami. Kung wala naman kayong i-declare sa customs, diretso lang kayo. Siyempre, kukunin natin yung baggage natin. And, ayun na, diretso na tayo sa arrival area ng Incheon International Airport. So, doon sa arrival area, again, napakadaming masasabi natin na convenience doon. Dahil nandun na rin yung withdrawhan, nandun na rin yung mga kainan, tapos nandun na rin yung sakayan kung paano makapunta sa Seoul. So, sa ginawa namin, unang-una, syempre, nag-withdraw muna kami ng pera. Hindi nyo na kailangan magpa-money exchange. Even though na meron namang money exchanger doon. So, ang ginawa namin, naghanap kami ng global ATM. Bakit nga ba global ATM? Kasi, pagka hindi kayo doon nag-withdraw, syempre, hindi mariread yung card. Pero kapag kapasok nyo naman nung ating card, pipindutin nyo pa rin doon yung foreign card niyo. Actually, nag-withdraw kami sa departure area. Doon namin nakita yung global ATM. Even though na meron namang global ATM sa baba, o sa arrival, mas pinili kasi namin yung Wuri Bank. Yung Wuri Bank kasi, yun daw yung may pinakamagandang palitan ng currency nila dito. Okay, so after nun, kinuha na namin yung aming eSIM, which is, sabi nila sa totoo lang baka hindi namin magamit kasi sa Korea daw, halos buong sulok daw libre yung wifi. Pero okay na rin na ma-sure namin na syempre meron kaming wifi, lalo nagnanavigate tayo. Tapos, yung nabook namin sa Klook, meron na rin siyang kasama na T-Money card. Meron silang tinatawag na T-Money card at itong hawak-hawak ko na Climate card. Okay, so ano ba yung dalawa na yan? Ito lang, in layman's term, wag na natin palabukin ang ating mga salita. Itong T-Money card natin ay niloloadan siya. Okay? Pwede mo siya magamit sa bus, sa train, and even sa konbini. So, syempre, parang ano siya, pag may load na, syempre, ito na yung pambabayad mo. Meron ding Wow Pass sila. So, yung Wow Pass naman, para rin siyang T-Money, pero para siyang debit card. Ang maganda doon, na kukonect mo yung credit card mo sa Wow Pass na yon. Pero, hindi na kami kumuha kasi gusto rin namin matry kung gumagana yung mga credit cards namin dito sa Korea. Tapos, meron din silang tinatawag na Climate card. Ito, napakasulit na ito. So, kumbaga kung nanonood kayo ng vlog natin sa Japan, ito yung parang Tokyo Subway Pass. Pero ang maganda dito kasi, pag binili mo tong card na to, pipiliin mo kung ilang days siya valid. Ito, sa amin, 7 days validity. Sabi nila, kunyari, na-expire na yung card mo. Pwede mo siya ulit i-renew sa machine. Unlike sa Japan, di ba yung Tokyo Subway, parang after mong magamit yun, parang disposable na or tapon na. And syempre, pwede mo siya ulit gamitin next time kung babalik kayo ng Korea or meron kayong multiple entry. Sana all. Ayun, kinuha namin to. Then, bawal din mag-photo and video pero kinunan ko na lang sa malayo. Then, pagkakuha namin, pwede na kaming pumunta sa train station. So, ang sinakyan namin is RX Express. Airport Railroad Express. So, meron din naman siyang dalawang klase. Yung una, yung RX na all-stop. Pangalawa, yung RX Express. Again, in layman's term, yung una, yung all-stop, nag-i-stop siya kada station. Yung RX naman, mag-i-stop na lang siya dun sa dulo or sa Seoul Station. So, yun na yung pinili namin. So, nakaupo din siya, reserve seating. At least matry namin na makaupo all throughout ng biyahe sa train. So, actually, medyo madaming titisen ng Korea. Kaya, sa train, ang dami talagang tao. So, pagdating namin ng Seoul Station, hindi pa doon kasi yung aming guest house or yung hotel. So, ang ginawa namin, lumipat kami ng Line 4 para pumunta ng Dongdaemun. So, sa Dongdaemun kasi, doon yung aming guest house or hotel. So, eto yun. Dito na kami ngayon. Ang tawag po sa guest house namin is Just For You Guest House. Pagkababa namin, ganun lang din. Nag-navigate kami. Ginamit namin yung Neighbor app. So, napakadali lang. Napaka-smooth ng biyahe. Ganun pa rin. Sabi nga ng asawa ko kanina. Ang galing din kasi halos lahat ng mga learnings namin nung mga nakaraan na trip is na-apply din namin dito sa Korea. Kaya, smooth na lang din. So, ganun lang din naman. Lagi kong sinasabi din sa vlog na tumingin kayo sa mga signage,
malinaw naman. Tignan nyo sa app nyo kung paano, kung saan ang exit, kung saan yung exit number, kung saan kayo sasakay, kung anong pangalan ng station na bababaan ninyo. Napakadali lang. Tapos, nung pagkababa namin ng train, so konting lakad na lang, andito na kami sa aming hotel o sa aming guest house. So siguro, lalagay ko na lang din dito sa vlog natin na to yung short room tour ng ating guest house. At ito yun. Okay, quick room tour. Bed. Ano to, queen size? This is the bed. Tapos may window dito. Sa first floor lang kami. Tapos, ayan. Nice. Okay. Meron din siyang hair blower. Ito yung guide or house rules. Tapos meron din dito isang table, extra extension. Okay, good. Meron din saksakan dito sa gilid. Parang sofa bed din yata yun. Sofa bed din to natin, no? Sofa bed. So, nilagay muna namin yung gamit namin dyan. So, meron siyang 3 sampayan. Tapos 5 sabitan. Meron siyang trash bin. Siyempre, aircon. 32 inches TV. Check natin. Dew. This is the remote. And remote lang. Wow. Ayos, may Netflix siya, oh. Netflix siya. Okay. Nice. So, libre din ng wifi dito. Wala daw siyang password. Tapos ito, meron siyang tissue. Extra lang. Ayun. Syempre, ano mo to? I-register mo yung ano mo. Mismong Netflix mo. Pero, again, syempre, may Netflix. Diba? So, not bad. So, andito yung ito, extra cabinet. Cabinet or ano mga tawag dyan. Ito, flashlight. So, check naman natin yung restroom. Ayan, nice. Linis, man. Wala siyang hindi hiwalay yung shower niya. Dito na rin yung bowl niya. Tapos syempre tissue. Tapos towels. Then meron din dito window. Ito yung pinaka-shower niya. Mga extra cup, body wash, shampoo, and also conditioner. So may extra soap. Walang kung anong soap yan. Tapos meron siyang indicator ng na hot and cold. Para bumukas siya, pipindutin mo siya dito. Bumukas siya. Kasi ilahin mo naman ulit siya.
ito na yung pinakamalamig na weather na naranasan namin sa gala. So, that's it. This is the room tour. So, ayun yung room tour natin, yung short room tour natin. Para sa aming dalawa, napakaluwag na ito. Again, yung pinaka full details ng review natin ng ating guest house o ng ating hotel ay sa mga susunod na vlog na natin para masabi ko sa inyo yung pinaka-experience namin dito sa guest house. So far, siguro mapapahinga muna kami dahil actually hindi naman kami masyado nakatulog sa aeroplano at tingnan namin kung makakagala pa tayo mamaya. Yun lang naman guys, no? So kung meron kayong tanong, again, you can comment down below. So maraming salamat sa pagtambay. Hopefully meron kayong natutunan. Don't forget to support our channel by liking and subscribing. See you on the next vlog. Yun lang. Peace!